walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin. Charot! So yun, so kamusta naman? Grabe yung araw namin today. Supposed to be dito, holiday dito kasi Father's Day. Birthday ng king nila noon. So, syempre, namatay na yon pero pinagdiriwang pa rin nila. Tapos, yung birthday noon, tinuturing nilang Father's Day. Kasi, di ba, yung king nila, yun yung father. Tapos, birthday. So, Father's Day. Ganon. Pero, iba na siya ngayon. Kumbaga, parang hindi lang siya Father's Day. Parang, birthday ng king. Kumbaga, Father's Day ng lahat ng father. Ganon. Ay nako, so dapat holiday. Pero since nga na wala kaming pasok dapat sa sa mga susunod na araw, ayun, ganun yung gagawin. Kailangan pumasok ng holiday. So kanina para kaming diyunga dahil kami lang yung may pasok. Tapos naloka nga yung motorcycle driver dito kasi paglabas ko sabi ko noon, oh, saan ka pupunta? Naka-boy scout ako. Kasi yun yung requirements today. Sabi ko, papasok. Tapos sabi niya, walang pasok ngayon, holiday. Sabi ko, yung school namin meron. So, yun. Pero naging normal naman siya sa akin. Kasi parang, ayun, wala naman siyang, kumbaga, parang normal. Kasi yung mga bata nagsipasukan at complete attendance sila, ha. Nakakaloka. So, yun. Ay, nako, saya lang. Natapos din yung araw namin for today. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon dito, Mr. Nawat, hindi talaga mabibili ang kanyang pageant or ang kanyang corona. So, yon. Kasi, di ba, si Mr. Nawat, lagi niya sinasabi, hindi ko pinagbibili ang corona ng Miss Grand. At kahit dito sa mga national director na mga, alam mo yon, yung mga matitigas at nag-iinarte sa kanya ng bonggang-bongga, talagang hindi niya talaga pinapansin to. Yung kumbaga, umalis ka kung gusto mo, kukuha ko ng bago, so hindi ko kayo kailangan. Ganun yung drama talaga ni Mr. Nawat. Ayaw niya kasi talaga na, yung alam mo yon, nababahiran ng money or nababahiran ng binayaran yung corona. So, isa na dito, syempre, yung national director ng Myanmar na, syempre, di ba, ang hinihit nga nila ay makuha nila yung Miss Grand International. Pero, kahit sabihin mo pang close na close sila ni Mr. Myanmar noon, ayon, hindi niya talaga pinagbigyan. Pero, ang masasabi ko lang, dito talaga nanindigan talaga si Mr. Nawat na walang ganito. Ang alam ko may mga offer pa eh. Kahit naman si Ivan, di ba? Si Ivan din, isa pa din to, na talagang kaututan dila talaga ni Mr. Nawat at sobrang close nila sa isa't isa. So, napansin niyo hindi nagsasalita si Mr. Nawat regarding kay Ivan. Hindi rin nagsasalita si Ivan regarding kay Mr. Nawat. Sinabi lang niya na ayon, natitigil niya na yung Miss Grand sa susunod na taon. At nagpaplano nga siyang magtayo ng sarili niyang pageant, di ba? Yun yung napapabalita. Pero syempre, hindi pa naman natin ako confirm to. Pero kung matutuloy to, parang hinalaban niya na nga rin talaga si Mr. Novato, di ba? But maganda naman yung paghihiwalay nila. So, I hope na maayos. Actually, para sa akin, maganda na rin nung wala na dyan si Ivan. Kasi parang feeling ko si Ivan yung laging parang gusto nila pasok sa banga si Indonesia. So, si Vietnam wala naman eh. Pero itong si Ivan talaga. Wala naman, mabait na si Ivan in person. Pero ayun yung parang talagang inaano niya dyan, si Indonesia. Lagi kailangan pasok sa banga. Tapos, di ba, may nabalitaan nga tayo, itong taon na to, ang target nila ay manalo ng Miss Grand. Di ba, inoperan nga nila na sa kanilang gagawin yung Miss Grand International uli, sila mag-host uli kung ibibigay sa kanila ang corona. Pero alam niyo sa totoo lang, yung reaction ko doon, parang hindi dapat nagsalita ng ganun si Ivan. Kasi parang
dinidare mo naman yung yung Miss Grand. Buti na lang hindi pinanalo ni Mr. Nawat. Bakit? Kasi bababa talaga yung kalidad ng pageant ni Mr. Nawat. In fairness naman kay Mr. Nawat. Kumbaga parang kaya niyang gawin sa Thailand yung Miss Grand. Ganon. Di ba in-announce siya na nga ng maaga na sa Thailand niya gagawin yung Miss Grand. Kumbaga parang kahit pa ulit-ulit niya pa sa Thailand gawin yan, wala siyang kiber. Kasi ayun yung gusto niya. So yun, siya yung masusunod, hindi yung mga national director. So ako para sa akin, ayun yung observe ko kay Mr. Nawat na parang talaga mahigpit siya pagdating sa ganyan. And then, doon siya sa part na kahit anong close nila ay kaya niya tiisin na no. Kahit masira yung relationship nila, kung mababahiran ng hindi maganda talaga. So, ibig sabihin, hindi talaga basta-basta din si Mr. Nawat kung maoobserbahan ninyo. Kasi, kung tutuusin, pwede naman siya pumayag kay Ivan kasi malaking benefit sa kanya yon na doon gagawin yung Miss Grand. Kaya lang, parang binili na nga yung corona, di ba? Ito din si Myanmar, kung tinanggap niya yung offer na ipanalo tong si Myanmar, di parang binili na rin ng Myanmar yung corona kasi may mga something-something na operan din na nagaganap, di ba? Ganon. But ako, para sa akin, nanghihinayang ako doon sa relationship nila. Hindi ko lang alam kasi kung bakit yung ibang country, hindi na lang maghintay ng manalo uli sila. Di ba? Katulad nito ni Ivan, nanalo naman na sila ng Miss Grand. So, maghintay na lang siya ng kung kailan babalik sa kanila yung corona. So, siguro mag-produce lang sila na mag-produce and then, ayun, one day, babalik naman sa kanila yun. Ganon din si Myanmar, nagmamadali si Myanmar. Kung si Thailand nga, hindi pa nananalo ng Miss Grand di ba? At kahit nga si Philippines, na kung saan powerhouse pa tayo, ha? So, yun. So, ako siguro, nararamdaman ko, papalapit na tayo dyan sa corona basta makapagpadala lang tayo ng Diyosa na kalibre. Oo. So, yun. Parang feeling ko ibibigay na ni Mr. Nawat. At naramdaman ninyo na nagbalik loob din si Mr. Nawat sa Pilipinas. Di ba? So, yun. Paano naman kasi? Yung mga kinalaban siya ng mga amiga niya And then, ang ending, sa Pilipinas pa din siya. Hindi katulad ng national director natin, in fairness naman, na parang sumama yung loob ni Arnold sa kanya noon last year. Kasi nga, di ba, dapat ang gusto nga ni Arnold, ipanalo to si Nikki De Mora. Pero, naayos naman nila yung relationship nila at naging maganda lalo yung samahan. So, parang feeling ko, yung part na yan, talagang binalik na talaga ni Mr. Nawat yung ano niya sa Pilipinas. At no choice siya, di ba? Kasi isa sa mga matinding yung nakaaway talaga si Philippines. Pero, eto, in fairness naman kila Ivan, hindi naman sila nagsasalita ng against kay Mr. Nawat or sa Miss Grand, no? So, yun. So, wala tayong naririnig na sinasabi ni Ivan. In fairness kay Ivan, very professional din. At hindi mo mahalata na may something sila kasi nagpunta pa yan dyan sa sa Miss Grand. So doon sa part na yun, parang sa kabilang banda, pinapakita pa rin nila yung pagiging professional nila at pagiging maayos nilang kaibigan. So siguro hindi lang nila, may mga bagay lang na hindi pagkakaintindihan. Tapos ayun, napipressure din siguro si Ivan sa sitwasyon ng Indonesia kasi parang feeling ko biglang pinatanggal yung hindi naman natin alam kung nagpaplano nga ba siya talagang magtayo na sarili niyang pageant or ang kalaban na dito ni Ivan ay yung tourism na ng Indonesia, di ba? So hindi natin alam. Pero ako naniniwala ako na magkakaayos din to. Naniniwala ako na magkakaroon pa rin ng pambato ang Indonesia na si Ivan ang may hawak, di ba? So baka bumalik na sa puteri Indonesia, di ba? Diyos ko, nakakaloka kasi dati yan nasa puteri Indonesia ang Miss Grand. Tapos kinuha ni Ivan. Tapos nag-a-appoint lang si Ivan. Tapos hanggang sa nagkaroon siya ng sarili niyang pageant. Ayun. After nun, 2 years lang, 2 taon lang So, yun nawala na.
Oh, so hintayin natin sa susunod kung ano yung next na ano niya. Pero ako para sa akin, buti na lang din na wala na diyan si Ivan kasi parang feeling ko yan din yung mga ano sa ano sulsul kay Mr. Lowat charot. 'Di ba? At mas maganda na rin yan, wala na yung mga ano, dapat matuto na rin si Mr. Nawat. Ang hirap, no? Talagang nabibiktima din siya kasi syempre, kailangan niyang dumikit sa ganito, kailangan niyang dumikit kay ganito. Pero ang ending, kaya naman niya yan, dumikit lang siya sa Pilipinas. So, di ba? So, ang Pilipinas, susuportahan siya ng bonggang-bongga. Ibigay niya yung corona. Tingnan mo. Ewan ko kung hindi, ano yan, talagang maging bongga yung kanyang pageant. Matingnan natin sa susunod na Miss Grand kung ano ang mangyayari. At tingnan natin kung magpapadala pa rin si Ivan ng kandidata. Kasi sinasabi niya ngayon, hindi na. Pero pwede naman silang mag-appoint. Yun. So, I hope na maging maayos sila. So, tingnan natin in the future. So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi nyo sa chika natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.